tatlong taong manggugulo sa akin. Kilala naman ninyo eh. Kilala niyo, tatlo lang yun. Yung isa dating kasapi ng NPA. Yung isa bulang propeta. Yung isa artistang hindi pa sumigat na laos na. Yun, may banat si INC Congressman Rodante Marcolita sa kanyang mga kasama. Oh, mabigat yun na ano daw? Yung tatlong taong manggugulo sa akin. Kilala naman ninyo eh. Kilala niyo, tatlo lang yun. Yung isa dating kasapi ng NPA. Yung isa bulang propeta. Yung isa artistang hindi pa sumigat na laos na. May ideya ba kayo? Sino yung tatlong taong nanggugulo niya na pinangalanan niya? Una, yung isa'y dating miyembro ng NPA. Yung isa, bulang propeta. Yung isa, artista na di pa sumikat, laos na. But tinatalakay natin ito. Kung maalala ninyo, ipinatawag niya si Epipanyo Labrador dahil pinangalanan ang kaniyang siktang inaniban at siya mismo sa demonyo. Bukas na ito. Pero may pahiwatig na si Labrador, di daw umano siya sa sipot sa hearing. Ano mangyari? Tatalakayin muna natin ito mga kapatid. Samahan ninyo ko. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay? Tanong muna tayo. Survey. Ibubuto ba ninyo si Congressman Marcolita? Ayan, survey. Yes or no lang yan. Yes or no? Ibubuto ba ninyo si Congressman Marcolita? Okay. Balik tayo sa kaniyang pahayag. Di po ba? Sabi niya, 3 tao nanggugulo daw sa kanya. 3 tao lang. May ideya ba kayo nito? Sino ang tinutukoy niya? 3 taong nanggugulo. Yung isa, ano daw? Yung tatlong taong manggugulo sa akin. Kilala naman ninyo eh. Kilala niyo, tatlo lang yun. Yung isa dating kasapi ng NPA. Yung isa bulang propeta. Yung isa artistang hindi pa sumigat na laos na. Sino sa palagay ninyo ang tinutukoy ni Congressman Marcolita? Sige nga, comment kayo. Yung sinabi niya na isang nanggugulo sa kanya, una, dating NPA. May idea ba kayo? Yung nagiging nakasagutan niya sa Kongreso. Pangalawa, mabigat yun. Sabi ni Marcolita, yung isa, bulaang propeta. Pangatlo, yung isa ay artista na di pa sumikat ay laos na. Sige. Ano sa palagay ninyo? Sige nga tingnan natin kung may ideya ba kayo? Sino ang posibleng tinutukoy niya? May ideya ba kayo? Na yung isa na nanggugulo sa kanya ay dating NPA. Yung isa ay tinatawag niyang bulaang propeta.
Yung isa ay artista di pa sumikat, laos na. Sige, sige. Alam niyo yan? Mamaya pangalanan natin yan mga kapatid. Dahil nakasagutan niya yan sa mga hearing sa Kongreso. No? Pero, laan niyo, sino yon na ginawang katawa-tawa dito ni Congressman Marcoleta? Ang tatlong taong manggugulo sa akin. Kilala naman ninyo eh. Kilala niyo, tatlo lang yun. Yung isa dating kasapi ng NPA. Yung isa bulang propeta. Yung isa artistang hindi pa sumigat na laos na. Sige. May ideya ba kayo sa binanata ni Marcoleta diyan? May katanungan tayo diyan. Ibubuto ba ninyo? Dahil siya ay kumakandidato sa pagka-senador, no? Ibubuto ba ninyo? Sige nga. Hulaan ninyo. Sino ang tinutukoy niya na una na taong nanggugulo kay Congressman Marcoleta, dating NPA? May ideya kayo? Pangalawa ay bulaang propeta. Pangatlo, artista na di pa sumikat. Abay, ano daw? Laos na. May ideya kayo? Parang wala yatang nag-answer ngayon na sino yung mga taong tinutukoy ni ito. Si Domingo Dionaldo. May pinangalanan siya dito, si Congressman Panduano. May pinangalanan siya. Si Panduano ay, ito si Happy Life Vlog. May pinangalanan siya. Si Bini Abante daw, bulaang propeta ang tinutukoy. Sige, si Congressman Abante, si Congressman Stephen Panduano. Yung artista. Yung artista na di pa sumikat, pagkatapos laos na. Sino? May ideya kayo? May ideya na kayo sa isa, no? Trillanes, Kibuloy, Philip Salvador. Sandali. Yung tanong natin, sino ang tinutukoy? Yung artista na lang. May pinangalanan na sila na sabi ni Marcoleta, 3 Pacquiao daw. Si Pacquiao? Si Jinggoy? Malaking posibilidad si Dan Fernandez. No? Nakasagutan niya yan. Kaya sa kanyang banat dito, Ang tatlong taong manggugulo sa akin. Kilala naman ninyo eh. Kilala niyo, tatlo lang yun. Yung isa dating kasapi ng NPA. Yung isa bulang propeta. Yung isa artistang hindi pa sumigat na laos na. yun ang banat niya. So, pinatawag niya si Epifanio Labrador dahil binanatan siya. Binanatan siya at ang iglesyang inaniban niya. At matagal ito yung nakalipas na hearing, bukas mag-hearing sila. Ito ang nangyari noon. Ng iglesia ni Manalo. Iglesia ni Manalo na Diablo na nagsasabing iglesia daw ni Kristo. Itong si Marcoleta ay talagang demonyo din na katulad po ni Kibuloy. Paano ko nasabi? Mamaya po papaliwanag ko sa inyo kung gaano po kademonyo yung
Marikuletang ito, itong malaking matang itong ito, na masasabi mo talagang jablo rin katulad ni Kibulok. Mr. Chair, yung vlogger na yan, ang pangalan niya sa social media is Epifanio Labrador. Hindi ko po siya kilala. Narinig po ninyo kung murahin niya yung aking relihiyon na kinabibilangan. At pati po ako pinagmumura niya, tinawag po niya akong demonyo, lahat. Pero hindi po ako kumikibo. Ang sinasabi ko lang, kung tayo talaga ay i-address po natin ang mga ganitong klaseng paninira na mga narratives, ay siguro po pati itong mga ganitong klaseng tao ay may patawag din natin. Ako po, kahit na po ano pang sabihin nila, I will just stay as I am. As transparent and as accountable as I am. Because right now, what we need are people that can probably criticize us to the height of even abusing their rights. Pero ako po, walang problema sa kanila. Ay darating din po ang panahon that these people will be rendered useless. At wala nang maniniwala sa kanila until time will come na masasabi ng tao that they are stupid, useless people and they are simply liars. Tayo po ang ating role lang basta ayusin lang po natin ang ating pagsisilbi. Kahit ano pong sabihin nila sa atin. Tingnan po niyo yung pagmumura nila sa akin. Wala naman po akong hindi ko po nga kilala yan Kung murahin niya po ako, parang kayo po, narinig po ninyo lahat kung anong pinagsasabi niya. But people, I think, will not believe him. Dahil hindi po ako yun, yung sinasabihan niya. Maraming salamat po, Mr. Chair. That is precisely the objective of this hearing, Representative Marcoleta. So, are you requesting that Mr. Epifanio be called to be invited for the next hearing? By all means, Mr. Chair, I will thank you for that. Comsec, please take note. The said person that has been mentioned earlier by Representative Marcoleta will be invited for the next hearing. Oh, yan. Bukas ito, ha? Imbita nila si Epifanio Labrador sa hearing. Pero si Labrador may pahiwatig na di daw siya sisipot sa hearing. Napanood ko kahapon, kagabi, na nire-request nitong ni Marculeta na ipatawag daw ako. Diyan sa, hindi ako nagkakamali, Tricom ba yun? Hindi Quadcom Tricom. Hindi ako nagkakamali. May nakarating po kasi sa akin na balita. Timbre. Impormasyon. Na kapag lumabas ako, ang pinakaplano talaga ng Iglesia ni Manalo ay ipatumba ako. Alam mo, Marculeta, huwag mong gamitin ang kapangyarihan mo. At huwag mong gamitin yung pagkakataon. Na congressman ka. Wala naman laban sa iyo si Epifanio Labrador Kung gagamitin mo impluwensya, yes. At diyan kayo magaling. Di ba? Sira ulo ba ako para magpakita dyan? Alam ko na pinaplanuhan nyo na ako na hindi maganda. Yon ang pahayag. So, bukas, di sisipot si Epifanio Labrador. Kung di siya sisipot, malaking posibilidad na masight in contempt siya. Kung masight in contempt siya, magiging wanted siya. At ipahanap siya para puwersahang haharap kay Marcolita. Pero, gusto ni Marcolita na haharap si Epifanio dahil nasaktan siya sa banat nitong tinawag ang kaniyang sikta na sa demonyo at siya mismo pinagmumura. How about yung banat ni Marcolita sa mga kasama niya? Di ba magagalit yung kasamang ginawa niyang katatawanan na yung isa dating NPA pero pwedeng sabihin niya totoo naman. How about yung sinabi niyang hindi ba paninirang puri, lalo na yung may na
sampahan ng kasong libel kaugnay sa pagtawag sa isang pastor na bulaang propeta. Kahit si Eliseo Soriano noon, nasampahan niya ng kasong libel dahil sa pagtawag sa isang tagapagtatag ng sikta sa born again na bulaang propeta. Pero may pinangalanan siyang bulaang propeta at may artistang di pa sikat, laos na. Tatlong taong manggugulo sa akin. Kilala naman ninyo eh. Kilala niyo, tatlo lang yun. Yung isa dating kasapi ng NPA. Yung isa bulang propeta. Yung isa artistang hindi pa sumigat na laos na. Masikat. Oh, yun. Di ba? Artistang di pa sumikat na laos na. Yung isa ay bulaang propeta at yung isa ay dating NPA. Totoo naman, yung si Panduano may background sa NPA noon. Oh. So, how about yung sinabing isa bulaang propeta? At hinulaan talaga ng mga nagkukomento dito na ang tinutukoy ay si Congressman Bini, no? Dahil Bini Abante ang tinutukoy niya dahil isang bishop ng Baptist si Bini Abante at si Dan naman Fernandez ay isang artista at nagiging kasagutan niya sa hearing yan, no? Sa hearing. So, bukas na ipapatawag si Epifanio Labrador, pero nauna nang sinabi ni Labrador na di daw umano siya harap. So, ano mangyari? E di, ma-cite in contempt siya. Magiging wanted siya sa Kongreso at hahanapin siya para piliting iharap. Pero ang tanong, kung ang INC, lalo na si Congressman Marcolita, ayaw na yung mga vloggers na grabe talagang banat sa kapwa-tao, di ba nila alam na kahit sa INC vloggers, grabe din ang banat? Eto, INC vloggers ito, anong banat nila sa akin? Ha? Sandali ha. Ito. Anong banat nila sa akin? Paano modus nila dyan? Paano sistema nila? Oh, meron silang pa-dinner. Oh, yung context nito, mega church to ha. May pa-dinner yan sila. Popondohan nila yan. Ba? Sabi mo na, kalating milyon. Kasi re-renta ng hotel na maganda yan, di mo naman. Well, hindi yan sila bumaba. Sino daw po yun? Sino po yung nagsasalita nito, Kuya Robin? Ang nagsasalita diyan ay siguro ay voice over ni Talibong Mandarambong. O, yun. INC yan, no? Di siya sigurado kung sino ang nagsasalita. Pero sabi niya, siguro si Talibong Mandarambong. O. Ang tanong, kung ipapatawag niya si Epifanio Labrador dahil grabe ang banat, grabe ang banat ni Epifanio Labrador sa INC. Ang tanong, kaya ba niyang ipatawag din ang INC vloggers na grabe ding bumanat kahit na si Father Darwin? Kung tingnan natin, pinangalanan pa ni Sinita na sa demonyo. Saan ba yun, ha? Eto, ipapakita natin yung grabing banat ni Sinita kay Father Darwin.
At grabing banat din ni Sinita sa akin. Ito, Ang paring Sigitgano ay sa demonyo. Bakit ko sinabing magdaraya ka? Ang dami mong kasinungalingang ginagawa sa mga Katoliko. Puro panlulukong pagdaraya ka. Noon pa, ayan, payat ka pa. Noon, para kang may TV niya noon. Sa dami mong kasinungalingan, kaya tumaba ka. Kaya paano ako makakapos? Paano ako mauubusan isasagot sa iyo? Ay napakarami mong mga kasinungalingang ginawa para maloko mo mga Katoliko. oh, iyan. Ang dami ko raw kasinungalingang ginawa para maloko ang Katoliko. Sino ba ang nanloko ang Katoliko ba? Sa pamamagitan ng pagputol-putol sa mga aklat Katoliko. Ito pa, grabe talaga galit nila. Palagay ko ito si Wendell Talibong wala nang pag-asa ito. Pero hindi ko naman hinahatulan to. Kasi halatang halata, kitang-kita yung kanyang pagdaraya. Yung bang ugali ng Diablo, kitang-kita sa kanya Spokesman ito ng Diablo No, yan. Kaya ba na ipatawag ni Marcolita etong mga kasama niya na grabe din sa online? Grabe talaga. Sandali muna. Ayon kay Mad Superman, mali yung ginawa ni Pimentel na siya mismo ang mag-request na ipatawag si EP Labrador. Walang karapatan si Marcolita magmosyon or mag-request kasi hindi siya member ng committee. Yan nga ang tanong sa pagpasok ni Marcolita doon sa committee hearing ng TRICOM. Di ba ginagamit niya ang kaniyang posisyon para sa inaniba niyang sikta? Si Bro Windel, sana mabigyan mo ako ng rosary. Rowel Mahayag, bagay dyan ilagay. Okay. So, ano sa palagay ninyo? At daming mga kapatid natin sa INC na galit, kaya narinig nyo, napakinggan ninyo mga kapatid, no? Galit sa atin dahil nabubuking sila, no? Sa paggamit sa mga aklat Katoliko, no? Nabubuking sila. Ang banat nila sa mga kaparian ng Simbahan Katoliko, banat ni Sinita kay Father Darwin. Sa lokal ng Sandali. Ito pa ang masaklap mga kapatid, di ba? Dahil ikinakalat nila yung piki na pare. Sandali. Pakita natin. Ito. Sa lokal ng Camarin Distrito ng Caloocan North, kabilang sa mga dumalo at nag-anyaya ng mga panauhin ang isang dating paring Katoliko. 14 na taong naging pari at nagsilbing parish priest ng Epiphany of the Lord Parish sa Camarin, Caloocan City si Florito Martinez. Mula sa angkan ng mga pari, mahigit 1 dekada rin siyang naging aktibo sa kanyang pangangaral sa kanilang simbahan. Yung aking lolo, obispo yun sa Mindanao. Ito, pinakilala nilang pari ng Simbahang Katoliko, pero kung tingnan natin sa ulat, ang ipinakita nila ay liminister. Panauhin ang isang dating paring Katoliko. 14 na taong naging pari at nagsilbing parish priest ng Epiphany of the Lord Parish sa Camarin, Caloocan City si Florito Martinez. Mula sa angkan ng mga pari, mahigit 1 dekada rin siyang naging aktibo sa kanyang pangangaral sa kanilang simbahan. Yung aking Hindi ito pare ng Simbahang Katoliko. Pero anong ginawa nila? Grabe ang ginawa nila. Pinakilala nila na ito ay pare ng Simbahang Katoliko.
So ano sa palagay ninyo mga kapatid? Comment kayo sa propagandang ito ng Iglesyang Tatag ni Felix Manalo. Pagkatapos ang palusot ni Sinita dito mga kapatid, alam nyo ba bakit daw umano tinatawag na pare? Di patunayan niyo pong hindi pare siya. Kaya ako naman po batay lamang sa circumstantial evidence. Nakadamit siyang pare. Di pare. O circumstantial evidence daw dahil nakadamit ng pare, so therefore pare. Alangan naman sasabihin kong ministro yan. Kung hindi pare po yan, ano po yan? Ministro pa po yan? Pastor ba yan? Patunayan niyo po. Huwag pong magbibintang kayo na nandadaya ako, nanluloko ang Iglesia ni Cristo. Kasi kahit hindi pare, sinasabi naming pare. Alam mo po, ang ebidensya namin, batay sa circumstantial evidence. O batay sa circumstantial evidence. Kaya tinawag na pare. Siya nakasuot ng Amerikana. Ang mga ministro ni Felix Manalo nakasuot ng Amerikana. So, ibig ba sabihin na ang si Sinita ay ministro na? Oh. Eto, sandali sabi nitong si Operasyon Labrador daw Windel Talibong, the King of Deception. Kaya nga, ang problema ninyo, bakit kayo nagpa-deceive? Sino ang King of Deception? Ito nga, ikinakalat ninyong piki. Sa lokal ng Camarines Distrito ng Caloocan North, kabilang sa mga dumalo at nag-anyaya ng mga panauhin ang isang dating paring Katoliko. 14 na taong Le Minister, 14 na taon. naging pari at nagsilbing parish priest ng Epiphany of the Lord Parish sa Camarines, Caloocan City. Yan. Naglabas na ng opisyal ang naturang parokya na pahayag na walang pare at hindi totoong pare, pero iniulat yan ng INC. Okay. Ngayon, isa-isahin natin. Itong sinabi nila na deception. Sino ba ang matagal nang nagkakalat ng deception? Di po ba mismo ang INC, yung mga pinutol-putol nila na mga aklat Katoliko. At maliban dyan, sa debate nga, naalala nyo, kahit ang aklat ng INC, abay, pabulaanan pa. Naalala nyo yung debate nila ni Father Darwin Gitgano? Kay imo man dyong ipamugos nga si San Ignacio may nagtukod sa Iglesia Katolika, ang pangutana sumala nining inyong libro nga naguluhan o basahon ang katotohanan dapat malaman ukol sa mga aral ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang pangutana sumala nining libro kinsay nagtukod sa Iglesia Katolika o kanusa? So sa mga di makaunawa ng Cebuano. Dito dito pa lang. Kanilang aklat yan mga kapatid. Pero, pinabulaan na ni Mr. Parba. Ayon sa aklat na ito, dahil paulit-ulit kasi sinabi ni Parba na si San Ignacio daw ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Ginamit namin yung aklat na yan. Sino ang sinabing nagtatag ng simbahang Katoliko? So, di niya alam daw. Kaya sabi niya nga, gusto niya talagang tignan ang nakasulat sa aklat. Time is off. There is a request. So, dahil din niya alam at ang lumang argumento nila na si San Ignacio ang nagtatag,
iba naman ang binanggit ni Felix Manalo sa aklat na yan. So, ano na page? Itinuturo ko sa kanya kung ano ang page dito. Dito nyo makita mga kapatid, pag maipit ang mga ngaral ng INC, ano ang hahanapin nilang gustong ipalusot? Pabulaanan nila ang aklat nila mismo. Wait, time is up. Wait, you must have observed this kalagdaan, number 4. Mahiling ang mga referensya sa matag habi. So, atong hingon, tagaan na ito ang panahon kung musugot na ang interpretation. So, diling taktik na. Sinabi ko na ang page, pero sabi niya, sabihin ninyo ano ang page. Time is up. Okay. So, Ano na page down dahil marami. what is nakibaw silang libro? So, sabi diyan ni Father Darwin, di pala nila alam ang kanilang sariling aklat. Ngayon, dito gustong lulusot si Parba. Sa anong paraan? Sabi niya, hindi daw sa kanila ang aklat na yan. Time is up. Sa pangutana, Yeah. Mr. Moderator. Here is a request. Sir, what is your O, request? ayan. Kung sa confraternity gusto nilang ipadeklarar sa moderator na deception ang confraternity, dito naman gustong ipadeklarar niya na deception din ang aklat na ginamit dahil hindi sa kanila. Ayan. Ang author daw sa naturang aklat, imagine ang author daw sa naturang aklat ay Defensor Katoliko. Ayan, lilipat siya sa microphone. Okay. Hindi niya nakumbinsi ang moderator na ideklara na piki ang referensyang ginamit ni Father Darwin. Pero lumipat siya sa microphone. Kinsay magsusulat? Okay. Interpellation. The request is granted. Ang himawan na ko ani, ang gasulat ani, Defensor Katoliko. Ayan, ang alam daw niya mga kapatid, ang may akda sa naturang aklat na ginagamit kung saan under cross siya ay Defensor Katoliko. Tagalog daw. Walang record daw. Walang Iglesia ni Cristo ang may akda sa naturang aklat. Ayan. Kaya pinakita namin. Pinakita namin ang sino ang may akda. Ayan. Nang nakita na, nagbago ang ihip ng hangin dito ni... napansin nyo ba? Nagbago ang ihip ng hangin ni Ministro Parba. Nang nakita niya kung sino ang may akda, sabi niya, ipakita mo. Ano ang pahina? So kaya muli ko namang itinuturo sa kanya kung ano na pahina. Ang gihimo karon pagmatuod o dili pagmatuod, gihiling ang mga referensya. So ayan, pinagtutulong-tulungan na sa mga ministro. Nakita niyo yan?
una niyang taktika, lumapit siya sa moderator, gusto niyang ipadeklara na ang referensya ay PK, hindi sa kanila. Ang referensya ay Dipensor Katoliko daw ang may akda. Pero nang naipakita namin sino ang may akda, yon, tiningnan na nila, pinagtutulong-tulungan nila dito na mabasa yung itinuturo ko na ginamit sa cross-examination. Maunay ato karong gihimo, gihiling ang mga referensya. Ang pangutana ni anang inyo nga basahon. Gitug-an man nga si Emperador Justino sa tuig 500 century. Ang pangutana karon, muuyon ka ba nga si Emperor Justino ang nagtukod sa Iglesia Katolika? Sumala sa inyong basahon. Ayan, nagsusuwaga na kasi. Nagsusuwaga na ang pahayag dito ni Parma at sa sulat ni Felix Manalo. Kaya tinanong siya ni Father Darwin, sang-ayon ka ba sa nakasulat sa inyong aklat? 1 minute. Ito ang kanyang sagot. Pakinggan ninyo mga kapatid, ha? Napakalinaw sa tanong ni Father Darwin, sang-ayon ka ba sa nakasulat sa iyong aklat? Ito ang sagot. Luma ka na tugtugin, Luma na daw tugtugin. Imagine, luma ng tugtugin daw, yun ang sagot niya. Ano kaya ang bagong tugtugin niya? Yung tanong umano, lumang tugtugin na. Pero, nang tinanong siya, naghanap ng dilieng tactic at muntik nang ipadeklara sa moderator na fake ang naturang aklat dahil hindi daw sa kanila. 1960s, di talaga niya alam kung kailan na lumabas ang naturang aklat nila mismo. 1960s down, research naman pag may time. Kung ang aklat na yan, sa inyo yan, 1960s ba yan? So, ito ang tanong ni Father Darwin. Sang-ayon ka ba sa nakasulat sa inyong aklat? Naghanap siya na naman ng delaying tactic sa sagot niya, lumang tugtugin. Dahil ang aklat na ito ay 1960s. So, una, alam pala niya mga kapatid na sa kanila yung aklat. Pero para sa kanya, 1960s. Hindi naman yan 1960s. Hindi naman yan 1960s. 1947 pa yan na aklat. So, naghanap siya kung ano ang gusto niyang palusot. Lumang tugtugin na daw. Anong bagong tugtugin niya? Tuloy natin. Sumala sa aklat sa Biblia. Ang tanong ni Father Darwin, sang-ayon ka ba sa nakasulat sa inyong aklat? Ano ang kaniyang sagot? Ayon sa hula sa Biblia. Nako, ang layo talaga sa lumang sagot niya. Gawa 20:28-30. Gawa 20:28-30. Ayon daw sa hula. Ang tanong dito, hindi ayon sa hula. Ayon sa aklat ninyo na nagsusuwaga na dahil sa pahayag niya, si St. Ignacio daw ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Kaya, dito pa lang mga kapatid. Hindi lang yan. Sa debate namin ni Ramel Parma, kung balikan namin yung debate namin, ito. Ang Iglesia Katolika, ano ng Iglesia na talikod? Imo ng termino. Ang nasa Biblia, pagtalikod sa pagtuo, pagtalikod sa pagkakristyano. Ang timailhan, gagili sa pagbilyo, gagili sa pagkauntate, natutunan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Dito sa cross-examination ko, pinabulaanan niya mga kapatid na yung termino daw na natalikod ang iglesia ay galing lang sa akin. Hindi
galing sa kanila. Ang termino nga ang unang iglesia ni Cristo mitalikod. Imo man gingon nga ako ang termino nga unang So kaya undercross siya. Sinabi mo na galing lang sa akin na natalikod ang unang iglesia. iglesia ni Cristo mitalikod. Ikaw ay nakutana, hindi ko termino. So sabi niya, dahil ikaw ang nagtanong, so sa iyo galing ang termino. Kung mabasa ko sa inyong pasuko magkasip, nga inyong ipamatuntaan nga ang unang iglesia ni Cristo mitalikod, uyong nga nasiyo ka. Yan ang problema. Kung kami undercross, pagkatapos tanungin, di makinig sa tanong, ayun, sasabihin ng ng mga INC debater, Mr. Moderator, sana makikinig itong kaharap ko sa debate. Iyon kadalasan. Pero dito, di siya nakikinig sa tanong ko. Baligon ako ang pangutana sa Yan. Repeat the question. Mahirap ba? Na kailangang i-repeat ang question? At kung maalala ninyo si Miss Michelle Japina na huminto na umano sa pakipagsagutan dahil naiinis siya sa paulit-ulit na isyo. Una, wala naman kayong sagot. Halimbawa, itong issue na ito na aklat na ginagamit ng ministro ninyo. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng Iglesia Katolika. Yan. Binasa lang natin ang aklat ng Iglesia Katolika. Pero ang punto diyan, umabot sila sa page 63, mga kapatid. Balik natin Ito, page 63. Balik natin. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Sa pahina 63. Anong aklat? Ito, aklat. At wala silang sagot kaugnay diyan. Pahina 63. Bakit? Nabuking sila dahil ang aklat na ito ay hanggang pahina 18 lang, walang 19. Ito, pahina 1 hanggang pahina 18. Walang 19. Pagkatapos, ang inilabas ng kanilang ministro, ano daw? Sa aklat, sa pahina 63. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka. Ayan. Pagkatapos sasabihin nila na nandadaya. Sige nga. Paano nyo yan paliwanag? Pakita nyo ang aklat na ito na umabot sa pahina 63. So, palagi nilang sinasabi, mga kapatid, sa mga nagkukomento, bakit umano pinag-iinitan sila? Una, sa tagal ng panahon na noong pang naitatag sila ni Felix Manalo, Katoliko na, ang Iglesia Katolika na ang napakapaboritong tinitira gamit ang mga aklat Katoliko. Meron nga silang aklat na mga referensya. Sa matagal na panahon,
walang sumasagot sa kanila punto por punto. Ngayon, sinasagot natin. At ipinakita natin yung mga referensyang ginagamit nila. Anong kanilang lusot? Sinisiraan daw sila. Sino ba yung naninira na paulit-ulit nilang itinuturo na ang Iglesia Katolika ay sa demonyo? Ano yung aklat Katoliko na ginagamit nila? Eto. Ang pamagat nito ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Ang aklat na ito ay sinulat ng Kardinal, James Cardinal Gibbons. Siguro po, pinakamaganda, ipakita natin yung mismong larawan ng Cardinal doon sa first page nung nasabing aklat. Etong kanyang larawan, tinagalog po ito ni Rufino Alejandro. Meron po itong mga kaukulang pagpapatibay. May nihil obstat, may imprimatur, makatwid, official na aklat ito ng Iglesia Katolika. Opo. Ang babasahin po natin ay pahina 396. Ang disiplina ng Iglesia, ang tinutukoy, Iglesia Katolika, ay ipinatupad buhat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote. Ang tinutukoy na saserdote, mga pare, na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. No, yan ang aklat na ginagamit nila, mga kapatid, laban sa simbahang Katoliko. At ito pa, yung isa pang aklat. Hindi ba sa Iglesia ni Cristo ay ipinagbabawal din ang pag-asawa sa hindi ninyo kapanampalataya? Mga kaibigan, kung may pagbabawal man ng pag-aasawa sa Iglesia ni Cristo, Yan. Sa Iglesia ni Cristo, nagbabawal din sila sa pag-asawa. At ang tanong, asan ba mabasa yan letra por letra? Kung ang pagbabawal sa pag-asawa ay sa demonyo, ba't nagbabawal din sila sa pag-aasawa? Na di ka pananampalataya. At dami pang mga aklat Katoliko na ginagamit nila, mga kapatid. At tinitira nila na ang simbahang Katoliko ay aral ng demonyo. Kaya nga po, alang-alang sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, kapatid na Rene, basahin natin sa Biblia. Kung may binabanggit man po sa Biblia at talaga namang meron, ukol sa pagbabawal ng pag-aasawa, yun po ba'y kaninong aral? Aral po ba ito ng Panginoon Diyos? Tinityak natin, kapatid na Michael. Aral yan ng kalaban ng Diyos. Kaya ang sumusunod sa aral na yan, ang sinusunod nila, ang kalaban ng Diyos. Ganitong nakasulat sa unang Timoteo 4:1 hanggang 3, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa talata 3, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Sa mga talatang binasa po natin ng ukol sa pagbabawal ng pag-asawa, aral yan ng mga demonyo. Hindi. Yan. Ang ukol sa pagbabawal ng pag-asawa, aral ng demonyo. How about itong aral ng INC? hindi ba sa Iglesia ni Cristo ay ipinagbabawal din ang pag-asawa sa hindi ninyo kapanampalataya? Yan. Di po ba nagbabawal kayo sa pag-asawa sa hindi ka pananampalataya? Pero out of context itong ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo. At ito'y matagal na ginagamit nila, mga kapatid. Unang Timoteo 3:2. Unang Timoteo Kapitulo 3 hanggang 4. Ito ang palagi nilang ginagamit. At sabi nila na ang simbahang Katoliko daw ay may aral ng demonyo. Pero kung
tingnan natin ang nakasulat, mga kapatid, ang konteksto diyan, lalo na sa footnote sa Douay version. Ito ang tinutukoy. Tumutukoy ito sa Gnostics, sa Marcionites, sa Encratites, sa Manichaeans, and other ancient heretics who absolutely condemned marriage and the use of all kind of meat, because they pretended that all flesh was from an evil principle, whereas the Church of God, so far from condemning marriage, holds it a holy sacrament and forbids it to none but such as by vow have chosen the better part, and prohibits not the use of any meats whatsoever in proper times and seasons, though she does not judge all kind of diet proper for the days of fasting. Yun ang footnote sa binabasa nilang unang Timoteo kapitulo 3, kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3, mga kapatid. At maliban dyan, kung tingnan natin ang kanilang aklat, pananampalataya ng ating mga ninuno, may iniiwasan sila sa pahina 330 at 396. Itong iniwasan nila. Ng mga unang araw ng iglesia, dahil sa kadalangan ng mga may bukasyon sa hanay ng mga walang asawa, ang mga lalaking may asawa ay tinatanggap sa pagpapari, datapuat sila'y inuutosang mamumuhay ng hiwalay sa kanilang mga asawa pagkatapos na sila'y maordinan, gaya ng ating mababasa sa iba't ibang kanon. Iyan ang iniwasan nila sa aklat Katoliko, mga kapatid. Kaya mag-ingat talaga. At kung tingnan natin ang konteksto, dahil literal talaga ang kanilang interpretasyon, mula pa sa panahon ni Felix Manalo na nagbasa nito, yon ang problema. Pag sariling interpretasyon sa Biblia, wala namang sariling Biblia, na ang unang Timoteo kapitulo 4, versikulo 3, na nagbabawal sa pag-asawa ay sa demonyo. Ang tanong, absoluto ba na ang pagbabawal sa pag-asawa ay sa demonyo? Bakit? Kung tingnan natin sa Jeremiah chapter 16 verses 1 up to 2, ito mabasa natin. This message came to me from the Lord. Do not marry any woman. You shall not have sons or daughters in this place. See? So, ngayon, kung literal na ang pagbabawal sa pag-aasawa sa unang Timoteo kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3 ay sa demonyo, edi, ibig po ba sabihin ang Jeremiah chapter 16 verses 1 up to 2 na ang Diyos ay nagbabawal sa pag-aasawa sa demonyo na yan? Alam ba nila na si San Pablo na nagsulat sa unang Timoteo kapitulo 4, 1, 3, wala ding asawa? Sa unang Korinto kapitulo 7, versikulo 8, ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga byuda, mabuti pa sa kanila na manatiling walang asawa katulad ko. Sino ba ang katuparan diyan? Alang naman kung ang mga ministro ni Felix Manalo na may mga asawa. Di lang yan. Ano pa ang sabi ni San Pablo sa unang Korinto kapitulo 7, versikulo 32-34?
nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakaabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon, kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. Ngunit, ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang kaniyang asawa. Dahil dito, hati ang kaniyang malasakit. Gayon din naman ang pinagkakaabalahan ng isang babaeng walang asawa o isang dalaga ay ang mga bagay ukol sa Panginoon, sapagkat nais niyang maitalaga ang kaniyang katawan at espiritu sa Panginoon. Subalit, ang pinagkakaabalahan ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang kaniyang asawa. Pagkatapos sasabihin itong mga miyembro ni Felix Manalo na ang di pag-aasawa ay sa demonyo daw, tingnan natin, silipin natin ang pahayag ni San Juan sa pahayag Kapitulo 14, versikulo 4. Anong mabasa? Ito ang mga lalaking malinis at hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Sumusunod sila sa kordero saan man sila magpunta. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Kaya kung tingnan natin ang talata, mga kapatid, na mga lalaking nagkakaroon ng hindi nagkakaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae at sumusunod sila sa yapak ng kordero, ibig sabihin sa ating Panginoon Jesucristo, at pinili sila sa mga tao bilang handog sa Diyos. Sino ba ang katuparan niyan? Hindi pwede mga pastor yan sa ibang mga siktang tatag lamang ng tao. May mga asawa sila. Hindi din yan pwedeng mga ministro ni Felix Manalo. Dahil may mga asawa din sila. Nagkaroon sila ng kaugnayan sa mga babae. Sino ba ang tinutukoy sa Pahayag Kapitulo 14, versikulo 4? Walang iba, kundi ang mga kaparian ng simbahang Katoliko na palaging inuusig, inaatake nitong mga miyembro ni Felix Manalo. Di po natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid, pero dapat lang sagutin natin sila punto por punto. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, itong inyong lingkod, Brad Windel Talibong. Bye-bye po. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I